from Elim, and all the congregation of the children of Israel came to the wilderness of Sin, which is between Elim and Sinai, on the 15th day of the second month after they departed from the land of Egypt. Verse 2, come on. And the children of Israel said to them, "Oh, that we have died by the hands of the Lord in the land of Egypt, when we sat by the paths of meat and when we ate bread to the food. For you have brought us out into this wilderness to kill this whole assembly with hunger." Verse 4. Then said the Lord unto Moses, Behold, I will rain bread from heaven for you, and the people shall go out and gather a certain rate every day, that I may prove them whether they walk in my law or no. And it shall be on the 6th day that they shall prepare what they bring in, and it shall be twice as much as they gather daily. Verse 6. And Moses and Aaron said unto all the children of Israel, and even when ye shall know that the Lord hath brought you out from the land of Egypt. And in the morning you shall see the glory of the Lord, for he hears your complaints against the Lord. But what are we that you complain against us? Verse 8. And Moses said, It shall be, that the Lord shall give you in the evening flesh to eat, and the morning bread to the food. For that the Lord heareth your murmurings which ye murmur against him. Ye, what are we? Your murmurings are not against us, but against the Lord. Ang Diyos ang panalangin sa pagtulong pagtulong ka sa pagtulong sa pagtulong. Nudupo at kapasalamat kami sa mamalaan at takna. Holy hour that we can gather and offer you the worship, Lord, that you are worthy of all our praises and thanksgiving. Nudupo sa imong bundok anak, hindi padala. Aron nga maaway higit ang mga luwas ng agi sa pagtuloy niya kami imong nagkatawan. We thank you that we can come together before your words. Thank you. And in Holy Spirit, maghatag ng kaalam sa ng mensahe. Maghahatag ka namin dito sa pagtulog, paglampo, pagpamingaw niya sa Diyos mo na pinayaan, matiman ng pagkalagan ng dito. Pray that you would, Father God, use your servant to speak of thy word. Cleanse us, O Lord, forgive us of all of our sins. And ako si Lord, Cornelius, bless the people now, the preaching of your word, for this we pray. In Jesus' name, everyone said, Amen. Balik ang Panginoon, thank you very much. Ang tuluhan sa ating mensahe ng the sufficiency of God in our crisis. Ang pagkasufisyente sa atong Diyos, taliwala sa mga krisis sa atong kinabuhi. Mga igsoon, all of us are feeling the bite, pananda na kabatik sa paa, sa mahal na presyo, sa gasolina ng ating panahon. We know that the main concern we observe sa mga balita, ang concern sa mga nasod sa tibuok kalibutan na sentro diha karon sa problema sa oil. You know that. Every country. And there's the news that diesel is expected to hit 170 per liter. Gasoline will be 120 liter next week. Magandang balita. This week and next week to come. Syudad. Dami na kataas. And
need to think about that. Ang imong piso, ang imong buwan para hilabihan ng kagamay. Inflation rate had increased. That means the prices of the commodities are rising up, and the value of your money, piso, is nagkakagamay. Diba? Ang 500 mo, pila na lang mapalit. Mamalilipit ka sa una, nandun 1985, 1989, dito sa palang 100. Ba't tinabugata sa iyong basket nga mamalilipit ka? Karoon, 100 sa palit ka. Inflation is still most urgent issue for Filipinos, matod ba sa post-Asia. Mauna ang atong concern. And Kristohano, ikaw, dealing exempted sa eksperyensya ni ng mga problema. It is plain and simple fact of life. If you were breathing, kung nagiginhawa ka man, you will experience crisis. Mauna, kinabuhi. Ang may crisis nga, ang dilit wala na hapdusan sa krisis katong mga tao na naanan sa eternal garden. Pero ang mga buhi na nagaginawa pa, grabihan. Every time mo agit ka sa mga gastusin, siga tumata. Because crisis is universal, it is global, it happens to all. Kakahita mo gitanan sa ato. Pero ang pamutana sa matagusan ka nato ikaw ng Kristohano, when we face this crisis, kung saan imong reaction? Sama na. Sabi niyo, magpakasabi ako sa bulan, Pastor. Niya, dahil mo na. Diba? Worried ka, worried. Or sometimes we're troubled, disturbed, di takatulog, discouraged siguro ta, di na sa natin dahil mahal kayo, palalingkod ka ron. Or sometimes we become hopeless. But the message of this preaching this morning from the text, that we are to stop worrying about daily needs in the future. Rather, start trusting in God's faithfulness and sufficiency, especially in crisis of life. So, what message? Yung undangan na namin sigig kabalaka, kaya sigig kabalaka, what yun na makontribute na kaayo sa imong kinabuhi, gahatag na nag-insomnia, gahatag na nag-nervyos, gahatag na nag-impulsir, ingon sa Ginoo, ayaw ka na undani na namin sigig kaduon o kabalaka din na sa imong paminahanglan o sa imong tuugma o na ako man to sa unahan na sa kabalakan. Hinuno sugdan nimo ang pagsalig sa Ginoo sa iyang pagkatinumalog sa iyang pagkasupisyente labi na sa panahon sa krisis. Kininjak siya itong dibasa karoon na isuo. Naghisgot makitulod sa pagpanaw sa mga katawhan sa Ginoo gikan sa Ehipto ngadto sa yuta bisaan sa Ginoo kanila. The land of promise, Canaan. And they were so excited because for 430 years dito sa Egypt, nanipuligog sila. Life has become hard. And ingon nga mga suludoon, mga binoppress sila, bidagdaon sila. Finally, after 430 years, nag-abot na, naging gawas nun na sila, gikan sa pagpulikod. Sa dihan ng Ginoo, nagdala sa ila, gawas sa Ehipto, paingon sa yuta na bisaat sa Ginoo, is a land flowing with milk and honey, pinaagi sa pagdumala, pag-leader ni Moses. Pero ang ilang pagpanaw, ang ilang journey, gikan sa Egypt to Canaan, has become an experience of a series of crises. Dito pa lang sa Red Sea. Sa Red Sea pa lang sila mga iksyoon, ilang na experience na ang grabe na kakumbak, kaguyaw.
Kaya dili sila makatabog sa dagat, they have to go to the other side. And diya sa ilang katubangan ng dagat. Kung diya sa ilang likod, ang ihintuhanon na naglukod na kanila, kay dakong sila, kaya naman ubat sa di ba kahit ibabalik sila ay dito sa Egypt. And when the Lord has shown His power, His glory, ipaagi sila sa Ginoo sa dagat. Gipikas sa Ginoo ang dagat, diya sa ilang tuma na Ginoo, aliwala sa dagat ang Ginoo naghimo highway. Can you imagine? Naghimo ang Ginoo og dalan sa dapit na walay dalan. Mao na kahibulungan ng Diyos. Pag sa dito na sila sa tabok, iguro sila nakabot sa unahan. Sa dihan nakabot na sila dito sa lugar na gitawag Mara, nahulog na kanilang tubig, nagkakong unsa mo ni Moses, iguro ba dahil gidala nila ang mamatay na dili sa kakuhaw? Niya na ay tubig dito, pero sa pag-inom nila, perting paitagin sa tubig. Another crisis. Kung sila kainom, tubig nun, dito ng Moses pagkuhan sa kahoy, ilaway niya sa tubig. At sa paglaway ng Moses sa tubig, ang tubig din tampis. Limpay na po sila kanada. Kita din yung sa kahibulungan na buwan sa Ginoo sa iyo. Crisis. Sa dihan, ay paano naman eh? Sa dihan, dito na sila sa unahan, sa ilan, dito particular sa ilan, disito ng palibot, pero di sa ilan, nag-enjoy sila because there are springs. Doon na mga tubod na dito. Kung dito lang ang lugar, makita din mo, walay reklamo ang mga tao, walay bulbul. Pero pag-abot nila sa unahan, sa wilderness of sea, dito na, nagsugod na po ang another crisis and another not only series of crises but also series of complaints. Nagsige na sa reklamo. Kaya naman, walay pagkaon dito. And so, with that background this morning, in a passage, ang pamutana would like to explore and to understand din his teksto na itong gibasa is this, na naman na ginatugot man sa Ginoo ang krisis, umabot sa itong kinabuhi. Why God allows crisis to come into our lives? Kung sa kanindon, sa diyan na himutang ng Kristohan, ang atong paglawig, ang atong pagpanaw, bakuriya sa kanang nag-drive daw o kanang spalto. Hamis kayo, walay baksi, walay kalisod, pero dili. Ginatugot niya ay sa Ginoo nga muagi kita krisis sa kinabuhi. Nga naman, doon na ito ka rason. Kaya ako makita din sa itong teksto, mahitungod sa rason nga nung binalaw sa Ginoo crisis sa itong kinabuhi. Number one, why God allowed crisis to happen in our life? Because crisis is the school where we can grow in our knowledge of God. Ang krisis, usa ka eskwelahan, diin kita magtubo sa atong kahibalo sa Diyos. Tanawan yung mga versikulo, basahan ta, verse 6. Ready, begin. Let's read. Go. Then Moses and Aaron said to all the children of Israel at evening, you shall know that the Lord hath brought you out of the land of Egypt. Twice can that word know. Si Moses at si Aaron nagtingod sa mga katawhan sa Diyos, unyang gabi o sa gabi inyong mahibaluan nga ang Ginoo nagdalaka ninyo gawas gikan sa Ehipto. Verse 12, let's read, begin. I have heard the complaints of the children of Israel. Speak to them, saying, at twilight you shall eat meat, and in the morning you shall be filled with bread, and you shall what? Know that I am the Lord. Inyong may baluan niya ako ang Diyos. You see, most people, if not all of us, do not like crisis. But I tell you, crisis is one of the best schools that will teach you great lessons of life. Di mo taganahan sa krisis mo, pero inong taka na ang krisis mo ay pinaka-the best na eskwelahan mo, tutulungan mo sa madagpong leksyon sa kinabuhi. If God allowed His people to be wandering in the wilderness for 14 years, can you imagine?
pwede nila lakason nila 40 ka adlaw o sa pila ng kabulan galing mga tulong ng bulan. Pero mangano man, kaya ipatuyok-tuyok sila sa desierto sa Ginoo, 40 ka bulan. 40 years! If God allowed His people to be wandering in the wilderness for 40 years, for what reason? Kung saan nilang mabuhat dito, day in and day out? Kung saan intention sa Ginoo sa ila, ay, gi-enroll sila sa Ginoo. Gi-enroll sila tanan sa Ginoo sa Wilderness University. God's Wilderness University. The Israelites had been most for their lives dwelling in Egypt 430 years to be exact. And with those long years, yatong anak kataspon nga tuig, ang ilang mga ways, ang ilang culture, ang ilang mga customary, ang ilang mga practices, ang ilang mga behavior, bisan pa ilang pagtuo, ang ilang religion had gained roots upon the PA. Ang Ehipto, kultura, filosofiya, practices, behavior, ninggamot sa ilang kinabuhi. Remember ha, mga katawhan sa Ginoo, pero ang ilahang nahuna-huna, mentality nila, kupya, gikan sa Egypto because they have been there for 400 plus years. Nakaroon, ang Egypto, hindi sa mga kasulatan, nabasa mo, is a picture of worldliness. No, hindi ko doon sa Ginoo. Nga kanang Egypto, for so many times, hindi gamit kinino langgay sa kalibutan because it's a place wala nila sa Ginoo. Diyos, ang dili pagka-Diyos no na dito, idolatry na dito sa Egypto, it's a kind of living and a system which God hates and punishes. Kaya pala, gikuha sila sa Ginoo gikan dito. Pero samtang na nakapanaw sila, gikuha sila sa Ginoo gikan dito, mga igsoon, ang ilang kasing-kasi, ilang pagbati, ilang pinaliyahan, Egypto hapon, gihapon. Sa ato pa word ni gihapon. Murag ang believer gihapon, murag wala kay ilaw, Ginoo o Diyos. Kaya gipaagi sila sa University of Wilderness para makakatpon sila, makaila sila sa Diyos. Talagang may mapa, di ba? Mapa sa ang Egypt na dili ang Egypt. Mga igsoon, Egypt, umawni ang probable road, Egyptia. Unya, abot sila din sa Red Sea, abot sila din sa lugar ng Mara, dayong Ilen. Karon, naa sila din sa wilderness of Sin. That place is a desert place, and it's a place between Elim and Mount Sinai. So, samtang dito sila, nag-schooling sila sa Ginoo. Nagtuon sila may Ginoo. So, the wilderness schooling, kung saan leksyon, ang input dito, mayroon nakatunan. Oh, they have learned about God's character. Nakatunan nila na kinayan sa Diyos. Ang Ginoo diyay, balaan siya, o iyang ikaligudutan ang dautan. All about God's character. Ang Ginoo diyay, pinanggaon siya. The character of God. They learn about God's care. Pag-alaga sa Ginoo. They learn about God's commandments. Mauna ang mga inputs. Mauna ang mga lesson na ilang nakatunan dito sa desierto. O unsa ang mga output, ang pagkinabuhi. Ang ilang mga beliefs, ang ilang theology, ang ilang pagpila, pagsabot, bahin sa Diyos. Diyos ang sabihin mo, remember, wala ka rin bahin mo sa ilang panahon. And God revealed Himself pinagi sa history. Diba? Diya kung kita nakailan na maunin ng Diyos, maunin niya kabuto because of the Word of God. But during that time, wala pa sila niya ng Bible. So, asa nila sa unsang paagi ng kailan nila ang Diyos, pinaagi sa pamuhat sa Ginoo diya sa ila. So, makita na ito na kay nilang kinabuhi usab, be transformed
giusab sa Ginoo, behavior mo na tumong sa Ginoo, and their testimony so that they will become a blessing. Mo na nakita nato na ang atong leksyon mohatag og kausaban sa atong pagkinabuhi. Maigsoon. And for the most of the time, mabasa ninyo diha sa atong verses, gikan pa dito sa earlier chapters, na kining mga katawhan sa Ginoo Israel, mga bagulbulan. Bagulbul sa Lunes, bagulbul sa Martes, bagulbul sa Miyerkules, bagulbul sa tibuok simana kay mahal ang palalito, bagulbul sa Domingo kay taas ang wali, bagulbul adlaw tanan. Sige nang bagulbul. Sige nang complain. Umauna ang katawhan sa Ginoo ng igsoon. And from God's perspective, sa paglantaw sa Ginoo, ang ilang dakong problema, dili mo ang ilang crisis. Ang dakong problema nila, ang pagkukulang nila sa pagtuo, diha sa Diyos, ang ilang mentality, ang ilang mga panguna-una, ang ilang attitude. Mo na grumblers, murmuring and complaining, and grumbling na igsoon, basig mo na imong kinayahan, bagulbulan kayo ka, bawala mo ganyan panahon, mo ganyan kasagaran na atong ang response, mo ganyan kasagaran atong reaction to lunay crisis. Usa naman oy. Yang pasagin na nato sa taas ng presyo, ang presidente. Kung sa may labos sa presidente dito sa bagulbul kung init kayo. Kunya, bundakan bulan sa bugla. Oy, lahat mo sa kayo. Kung ikaw ang binuo, ang binuo ka, asa na sakto, asa na binuta na kung paugaling mo. Grumbling, murmuring, complaining. And if there is one thing that we need to remember in this day, na kung nagreklamo ta, hindi mo reklamo, dito ni bayan, nag-insulto ka sa Ginoo mo. Gina-insultuhanin mo ang Ginoo kay siya biya ang nagapagitabo sa tanan ng mga butang. And you are complaining simply because you just did not understand, so wala ka kaya kung sa ang design na ang crisis. Kaya ispirahan na din ang crisis. Araw na magpubot na sa kaibaw sa Diyos. And grumbling not only insults God, but it also is a sign of immaturity, sign sa atong pagkabata-bata, ingratitude, impatience, distrust, discontentment, and unbelief. Muna ha, inumduman ninyo. Pag magbagulbul ganit mo, kinsa rin mo gina-insultuhan. Dili si Presidente. Ang itong insultuhan ng loob. And when you know ka, Pastor, sila naman itong pagbulbulan, listen to this. Their story is also our story because many times we are like these people. Grumblers. Kisa sa inyo, wala ka pagbulbul karong galing si Mana. Kisa sa inyo, wala ka pagbulbul karong buntag. Kisa sa inyo, dili ka makapagulbul sa sulod na daw sa semana. Na, it reflects their life, ang ilang kinayan na nag-reflect sa atong kinanayan ng story. So, listen to this. Why God allows crisis to come into our lives, we need to understand. Because, number one, crisis is a school where we can grow in our knowledge of God. You want to say that Peter 3:18, grow in grace and in the knowledge of God. The knowledge of God is not only learned in Sunday school and in church. The knowledge of God is also learned experientially sa iyang mga pamuwa sa ating pinabuhay. But number two, not only why God allows crisis to come into our lives, because crisis is a school. Number two, crisis is a lesson. Crisis is a lesson to learn experientially the sufficiency of God. Learn experientially. Kung saan mo ipasabot sa learn experientially? Dili na learn through textbooks.
Dili lang na-learn nimo pinaagi sa page 1, page 2 lesson. Kundi na-learn mo through experience that your God is a sufficient God in all situations of life. Now listen to this. Verses 1 to 3, nabasa natin, they were in the wilderness of Sin. As I said, between Elim and Mount Sinai. In this place, naa sila din na. And look, kung saan wilderness of Sin. Nanawa, naabay bakery, naabay mall, naabay pamayo, pagkamundi sa panahon, naay kaisa, naay mga bakery, naay mga 7-Eleven. Asa ka pumitag 7-Eleven na ng lugar? Pagkalisod na lang yun. Walay masakan, walay galingan. Mao ka na ang ilang situation dito. They were in a situation where they have nothing. Wala yun. But they have God. Naasa na yun. And when you have God, you have everything because all that you need is in Him. He is sufficient. Amen? Nga bisan wala ka na, kung doon kay Diyos, nasa iyo ka na. Because when you have God, all that you need is in Him. And He is sufficient. Hindi siya magkulang na may gusto. Sometimes, mabuhay kita kung hinay-hinay kawala ang kabutang sa ating pinabuhi. Mabaligyan ang baligyan ang TV. Sabi na ng TV, basta na yung internet. Mabaligyan ang motor. Bawa, magsakit ka. Diba? Magsakit kita. Diba? So, hinay-hinay na magbibig kawala ang mga butang na akong bili sa akong kinabuhi, may suon, usahay, may kinatungkod sa Ginoo, maagi ka sa, mabutang ka sa sitwasyon nga, wala yun, there's nothing there around, except only God. So that we will learn na, bisag wala ang tanan, basta naaman ko Diyos, naakan ako ang tanan. Amen? Tingnan pa sa kanta, Christ is all I need. Christ is all I need. All I need. Yeah. Look at verse 4. Then the Lord said to Moses, behold, I am about to rain bread. Tingnan na ginog ng Moses, tanawa. Paulan ang mga tinapay gikan sa langit para kaninyo, and the people shall go out and gather a day's portion every day. I will test them whether they will walk in my law or not. At hindi paulan. Nakadumog na ako sa balita na nagulan ang mga tinapay. Wala ba? Dili ulan sa ato, ulan yun. I will rain bread from heaven for you. And the Lord said to Moses, verse 12, let's read, I have heard the grumbling of the people of Israel. Say to them, at twilight you shall eat meat, and in the morning you shall be filled with bread. Then you shall know that I am the Lord your God. Sa kanaw, sa gabi, sa adlaw, sa gabi, maghulog ako ng mga tinapay. O sa kagabion, mga kanin. You will eat meat, kaon mo sa kanin. In the morning, you shall be filled with bread. And then you will know that I am the Lord your God, because you know what? Wala, bikiri mo lang 7-Eleven. Hindi alaga. Pamunito lang nila. Kasi verse 13 ang gingon, in the evening, quail, pugo, sa gabi,
ipalupad sa Ginoo, paingon dito sa ilang kampo, in the morning dew around katong dew, kaning yamog sa inyong palibot, pero ang yamog dili, yamog ng tubig. Pagkaon na gihatag sa Ginoo sila, verse 14 na Ginoo, when the dew had gone up, there was on the face of the wilderness a fine flake, light flake, fine falls on the ground. Tumila lang pamunan ito mga igsuon. Dito kaning gitawag ng mana pagkaon gikan sa langit. Ila lang pandako ng mga pugo may padala sa Ginoo. Ngadto kanila. Tanawa kung sa klase ang provision sa Ginoo. Supernatural. Verse 4, bread from heaven. Di ba kahimulungan na ang tinapay, mahulog gikan sa langit. Kung makita nato, not only supernatural ang provision sa Ginoo, surprising. Because every one of them, while picking up, samtang nagpapunin sila dito sa mana gikan sa langit. Kung saan hindi? Saan pa lagi kita kung ginunyanin. Surprising. Huwag pa mo ka-experience sa kanyang mong pinabuhin. Ano na, pagkaon na din, pamunitong na diri sa Utah. So they were surprised. And it is sufficient. Because yun ang Ginoo, mukuha mo, ining tinapay, kadiya sa inyong tugkaran. Can you imagine, diya sa ilang tugkaran? Di na sila magago, di na sila magsingon, pamuniton na ninyo, magkuha mo sa mana ang tawag, o igo-igo rin sa isa kadlaw. First day, hanggang sa ikalimang adlaw. Sa ikaunong na adlaw, dublihon ninyo ang inyong baon. Okay? Dublihon ninyo kay sa ikapito na adlaw. Mamahulay mo, wala na yung pamunit diha. Kanya ito sa verse 9 to 30, sa ikapito na adlaw, wala na yung gawas. Pero mabasa ninyo diya sa text, tanawa mo sa kasigurista, ang tao, ninyo nila, na karon dahil na ito din, pagdalag sako na, kaya ito din, puno na sako. Pero ang ilang makakong, tuma ka sa sako, ano na dawa. So, kung sa'yo nakita mo, sabilin na tuma, malata, ulurun, umanimakot mo. Dahil si Moses, nasupon si Moses, kamong di mo natawanan mo, gisultikan mo sa Ginoo, gisultikan kita na ang atong baon na pagkat niya na alam is good for the day. Nakisigurista mo lang. Dalhon pa na ito ng mga balde. Napaisunod na niya, dili. Dili. Ang gusto ito mo sa Ginoo sa ilang pagtuo, nasaligan din mo ang adlaw karon sa iyong paminahanglan. Dahil sa kapalakinan ng uma, kaya kung magpabot ka na. Sufficient man permit. Kita sa inyo din nakakaan. Yan yung simbahan ko nakamahaw. Ayos ang kabalak kagul ito, pabahaw niyo mo sa sunod simana, sa sunod bulan. O sa ikaunong nalaw, sa Ginoo. Dublihon ninyo ha, dublihon. Pagkuha mo para sa ikapitong nalaw. Sa ikapitong nalaw, wala na pick up. Wala na pick up, dili. Wala. O kahimulungan, kaya nilang gidubli, wala na ulong. We'll find that out. But look, how God provides supernaturally, surprising, sufficient, and also giving provision sa Ginoo is symbolizing in this verse 32 and 34, the goodness of God. Nagsimbolo sa kaayo sa Ginoo yun sa Ginoo. Ang Ginoo wala nagpabaya sa iyang mga anak. Ang Ginoo nagtatanggol sa iyang paminahanglan. And kining mana usab nagsimbolo din sa anak sa Dios. Sa John 6:49, sa Ginoo, let's read. Your fathers ate the manna in the wilderness and they died. John 6:50. This is the bread that comes down from heaven so that one may eat of it and not die. Verse 51. I am the living bread
that came down from heaven. If anyone eats of this bread, he will live forever, and the bread that I will give for the life of the world is my flesh. Alam mo mga tao, ang serving nato, number one naman sa atin. Kung sa'yo, sunod nato sa ating diyan. Diba? Bread sa ila. Siguro sa ato, kanon. Kanon. Importante kayo. O, ang mga tao, dinhi, sulti ni Ginoong Jesus, na ako ang tinapay gikan sa langit. Ang tinapay nga gikan sa langit nga gikaon sa inyong mga ginikanan sa inyong amahan sa dito pa sila sa kaminawan sa wilderness, nangamatay na sila. Pero ang makakaon ni inyong tinapay na atong ihatag, dili na gayon siya mamatay, mabuhay siya sa walay katapusan. And the bread that I will give for the life of the world is my flesh. Symbolizing. Not only symbolizing, sustaining. Can you imagine? Pila katuig nga gipaabot sa Ginoo nga supply. Provision. 1635 na Ginoo. And the people of Israel ate the manna. How many years? Pila katuig? 40 years. Till they came to a habitable land, they ate the manna, till they came to the border of the land of Canaan. 40 katuig, walay pakis na ang manna maabot diha kanila. And only it is symbolizing, hindi lang sustaining, but also it is sanctifying. Nagabalaan, nagabangko sa ilang kinabuhi. Kaya yun sa Deuteronomy chapter 8, verse 3, and He humbled you and let you hunger and feed you with manna, which you did not know, or did your fathers know, that He might make you know that man does not live by bread alone, but man lives by every word that comes from the mouth of God. Quoted in Jesus Christ sa Matthew chapter 4. Ang tao, di lang nabuhay sa tinapay, it is mga ulo na nagigulang sa Papa sa Diyos. But pasabot, nga kini nga eksperyensya na lahatag sa ila, di lang kabulusgan sa ilang natiyan, kundi realisasyon sa ilang mga espiritu sa ilang mga kalag, na doon mas importante pa na tinapay kaysa kanang tinapay na nasa lamisa, ang tinapay na sa Ginoong Jesus, na mga naghahatag sa ilang buhay. So, even though we will be in a situation where there is nothing, as long as we have God, we have everything, because our God is what? God is sufficient. Kaya dili mo kabalaka atong mga kasing. And giingon where God guides, He provides. Where God leads us, He feeds us. Kung nasa na nalong sa Ginoo, dito tayo pakaon mo. Kung gidala niya yung mga katawan dito sa Kaminawan, walay bakery, walay rice field, walay source of food, but dito sila gidala sa Ginoo, and God was able to feed them. Pinakalisod sa atong history, sa atong kinabuhi, nakita ka na crisis, katong pandemic. Mas grabe ganito, kailangan na-lockdown ang punta. Wala ka ng baho, nanirabi ng mga tindahan. Walay nang dagan-dagan ng mga sakyanan diya sa highway. Simbahan sirado. Nga, ano may pamalagita? Gisustain na sa Ginoo. Nalabangan na ito, pinakatuwid ito. 2021. Pinakagrabe sa tuwid 2020. Usap ang Zoon, di mo duwa-duwaan. Ang krisis, di mo kahadugan. Ay sa krisis, ang krisis, isa ka leksyon, araw na makatungan nato, ang God is sufficient. And maybe you are here, no? Indot kayo.
Nagdadabog ko kay Dudong pa, ulan-ulan. Dong, kung saan na? Kung nag-display na siya sa ato, pastor, nag-high school. Nasa eskwela Dong. Siya mag-Bible school ko, pastor, uy, ganun Dong, ginagos kita ko si Dudong. Wow. Sabi ko pa sa kasing-kaso, may lamaan mga pastor, may anak, pagsunod Bible school, whatever. The Lord will give you to do. Sa dihan, ako nag-decision ng pagkapastor, pag-graduate ako sa high school. Ingon sa akong maestra, ay, mag-pastor lang, dapat sa inyo doon, huwag ka doon, mag-professional ka, engineer ka, o saka doktor ka, kaya mo ba? Mag-pastor lang ka, magutuman ang inyong pamilya. But I have to tell you this, 40 years na ko sa ministry. Since 1985, now 2026. Wala kay pamahal, wala ko pa pamahal. Wala kay panildo, wala ko pa panildo, wala kay panihapon, wala kay panihapon. Because our God is sufficient. You have to trust Him. Galing ang kalanganin ka. And we praise the Lord. Isa sa atong mga young people din here also. Been praying ato yung pag-ampo na one of our young people kung sunod sa Ginoo sa Bible school, mag-alagad sa mga saputan ng ministry. Very seldom. The last time was sa Mampani, sila Jojo, I don't know kung saan nasa yung una-una, kung saan nag-hawid, kung saan nag-aalanganin ka. Of course, I know that you are looking at your future. But perhaps, yung nakalakad ko sa Ginoo, kung saan na diya, kung saan na kung kaumak ko diya, na. Pero diya, ang leksyon na atong makuha diya, na ang atong Ginoo sufficiente sa tanan ng sitwasyon sa atong Ginoo. Amen? Why God allows crisis to come into our lives in every one. Number one, because crisis is a school where we can grow in our knowledge of God. Number two, because crisis is a lesson to learn experientially the sufficiency of God. It's not only theoretical, I know that the Lord is sufficient. No. You will only know that na sa crisis. COVID. Wala kang tanan. Wala kang taytigong din eh. Wala kang trabaho, pero na-experience ka yun nga ang Ginoo o sa kamahayon siya ng Diyos. Amen? And thirdly, God allows crisis to come into our lives because crisis is a test on how mature we are in our faith. Ang crisis, dili lang school, dili lang lesson, ang crisis, test food. Test sa atong maturity, diha sa pagtuo sa Ginoo, na makita nato kung sa kita ka mature. Tanawa ko ng versikulo 4, isa ka versikulo dili. They will go to other verses. Verse 4, let's read. Then the Lord said to Moses, behold, I will rain bread from heaven for you, and the people shall go up and gather a certain quota every day. Then I will what? Test them, whether they will walk in my law or not. Ay, ginahuna-huna lang sa mga Israeli noon, yung makakaon sila, manigulo sila, na they will be put in the next day to come. Pero pag-provide sa Ginoo sa inila panahon sa crisis is also a test. And we don't like tests. Many of us don't like tests. It's a bit of test. Kalabat mo na sa ulo. Kapoy din yung test. Misalnya yung mga high school, mga estudyante ko niya. Bakasyon na. Sama na. Bakasyon na. Wala naging test. Pero kung saan na mo pag-graduate, kung wala ka ng test. Kung saan ang pag-determine, pagkahibalo, na pasado ka, kung alayan ka ipag-graduate, kung wala ka giagi sa test. So ginala sa Ginoo ang crisis kay test na maka. And by the way, ang nagkatawan sa Ginoo sa Israel, maong mga Israelino,
miracles after miracles, ipatibo sa grupo, diya, atubangan sa ilang mga mata, kita nila sa ilang mga mata, ang kailunang buhat sa Ginoo. Kapag pagabot sa unahan, nagbagulmo na po sila, nagbagulmo na po sila. Kung iyon sa Ginoo, dili kung kamo patilawon sa katumanan sa akong bisaan sa inyo, sa yutan ng bisaan sa kayo. Dili na mo pasudlon, kaya dito, naalam ba sila sa boundary, nag-inon sila, kung sa man dahil lang ihatag sa Ginoo sa ako, ang lugar dito dahil nato, kahit higantin dahil na puyo dito, kuman na di pa spy, di pa survey ang mga lugar, nagbalik ang report sa nila. Kaya ko, ang mga tao dito, hindi lang mga siyudad, di pa di na ito kaya. Kung gingon mga tao, lumalik kami dito sa Ehipto! Kaya nga nag-ginoo ka ni, hindi naman nagbago-bago. Di tagad mo, patulaw, kung sa kanilo, saan? Nabibinhan sa ulat at kisaan. O tumagpatuyog sila sa Ginoo, 40 ka tuwig dito sa kaminawan, hangtod di ka ito manatawhan na simbalubo na namatay. So, ang nakasunod dito sa yutan bisaan for the next generation, itong mga anak na nila, yan mga anak, panahon sa nila, pagtuyog-tuyog dito. Pero itong mga original na mga tao, magikan sa Ehipto, kasi bigpagulmol, wala pa sa Pagkas. Kini ang atong mabasa. So it was on the 6th day that the one gathered twice as much bread, 2 omers for each one. All the rulers of the congregation came and told Moses, verse 25, that he said to them, this is what the Lord has said, tomorrow is Sabbath or Shabbat. Adlaw ipapahulay. Sabbath, a holy Sabbath to the Lord. Balaan na adlaw. Bake what you will bake today. Sa ikaunong ng adlaw, i-bake ninyo kung sa inyong kaunong para uma. And boil what you will boil. And lay up for yourselves all that remains to be kept at the morning. Kung pasabot sa ikaunong, buliyo ninyo. Kung ang inyong kaunong sa sunod adlaw, ikapitong adlaw, ikapahulay na, pilit na mo pamunit dito sa mga mandako kong kwento, kung unang ninyo daan kang ikaunong, ang para sa ikapitong adlaw na nang ipapahulay. Malay, subo sa ito sa iyo. So they laid it up till morning as Moses commanded, and it did not stay, nor were there any words with it. Wala binupanos, wala bilun, wala na maho, wala na bahaw, ang ilang pagkaon, may ilang bipreparar, nialang naglawas, ikaw nung para po preparation sa ito na adlaw. Then Moses said, eat that today, for today is Sabbath to the Lord. Today you will not find it in the way. Dili na ninyo makita, kung kabalong kung sa ikapitong adlaw, doon nagkapin ng gawas. Kung dili, siguro hindi yung tanang na tunabay ko. Yung nanggawas sila, basta sa unahan na nasuko na po si Moses. Di ba giinan ka mo sa ikapito, dili mo gawas sa inyong check. 6 days you shall gather, but on the 7th day, the Sabbath, there will be none. Wala na ni mana, wala na ni Gwen. Now it happened that some of the people went out on the 7th day to gather, but they found none. Kaya na kasigurista ba, Pilipino po din siguro. Kaya magdagingon na, tanap na dito, kasi pa. Pero wala na. Kapito mo na yun sa Ginoo sa iyo. They found none. And the Lord said to Moses, how long do you refuse to keep commandments of my God? Now, mga kahayo pag yung ulo. Kaya, inyong sa likway, inyong taplin, subo sa Ginoo. And then verse 29, see, for the Lord has given you the Sabbath, therefore He gives you on the 6th day bread for 2 days. Let every man remain in his place. Let no man go out of his place on the 7th day. Verse 30, so the people rested on the 7th day. This narrative, the Historia Day, highlights the transition from dependence on Egypt. Sila nagtrabaho, inulit dito sa Egypt, and to dependence on God in the wilderness.
Diba? Sa Egypt, yun sila kakaon kung dili sila magtrabaho. Kung walay trabaho, at sa ato pa na ganito kasulti, no work, no pay. Okay? Ang ilang kinabulid sa Egypto, anak, nagagintindi sa rasyon. Okay? Wala mong abit, o nilang pagkaon para sa iyo. Transition ang ilang kinabuhi dito sa wilderness because karon dili sila magdepende sa ilang kusog, kundi magdepende sila sa Dios dito sa kaminawa. The manna was to be gathered daily, adlaw-adlaw, teaching the Israelites to trust in God's provision for today rather than relying on self-reliance or stockpiling food. Pasigulat ko na, magkano ka? Atong tibong mo ni, dili ang gusto sa Ginoo. Saligan mo ang Ginoo para sa sunod niya adlaw. By not providing manna on the 7th day and requiring a double portion to be gathered on the 6th, God teaches the importance of rest and trust in His provision over the season. Mauni ang Diyos sa ito. Napahulay ko niya sa kapito na adlaw. Importante yun ang pahulay para sa inyo. A day that your body can rest and a day that you can reflect and meditate may tungkol sa kaayo sa Ginoo sa buong semana. Kung dami sa naging trabaho, bisa ng Ginoo sa paghimo niya sa langit o sa kalibutan ng tangan ng butang na nila, di ba? First day, himo siya sa kahayag. Second day, himo siya sa mga creature. Pagka 6th day, himo niya tao. Pagka 7th day, siya himo rest. Ginoo ganan siya, nag-rest siya. Di ka po iba ang Ginoo anong mag-rest siya? That's not the point. The point is, there is a day in your life na muhulong ka sa usay na andan din mga trabaho sa adlaw-adlaw tanan. Paso dili pwede kay pagkaon ng mandali is at stake. Pag-question ng pagbayad, no. Look at the people there. They start working, walay. Pagkaon nito ng God is able to provide them. Mauna, kung sa kita ka mature sa pagturo, ang tuot ako kung sa gisulti sa Ginoo. What God has said, we need to believe. And the practice of Shabbat is showing that setting aside time for God and rest is an act of faith. Kana mag-practice ng Shabbat, pahulay, become the church, pahulay ka, atong tumog Ginoo, magdayag, magpasalamat sa Ginoo sa iya mga kaayo, ato mga atong pagpamanday, atong pagmasahiro, atong pagpaminda, sinadyo sa na, bubundol ta, mamalandong ta, maminaw ta, sa tulong sa Ginoo, na act of faith na. Nga nili act of faith, lingog ka na. Dahil pastor, sayaman mo, sayang sa oras, sayang. Ang ating kinabuhi, wala na kasalalay sa ating palitan ng pananakit sa provision sa Ginoo. Tingnan sa Ginoo, dubliho na ko ang ikaw ng adlaw, pagka-ikapitong adlaw, mahulay mo. And so why God allows crisis to come into our lives, number one, because crisis is a school where you can grow in your knowledge of God. Number two, because crisis is a lesson to learn experientially the sufficiency of God. And number three, because crisis is a test on how mature we are in the faith. Medyo ng pagkana ng mga isuko. Naghantong ka na ba sa iyong pagtuo sa Ginoo? Abot ko yun nga kung sa'yo isulti sa Ginoo, akong sundong tumanong sa ligan. Dili ang akong sa ligan ng akong kusog. Yes, gamityo na ito na, but bisa na natong pagkano, atong kusog, atong tayo ba mapapakis. Look, ini ang akong Diyos, sarang ang abuhay. And so the message of
The message of this preaching this morning is that you stop worrying about daily needs of the future. Rather, start trusting in God's faithfulness and sufficiency, especially in the crisis of life. Look at the promises of God. Read this 4:6. Let's read, begin. Don't worry about anything, but in everything through prayer and petition with thanksgiving. Let your request be made known unto God. 4:13. I can do all things through Christ who strengthens me. Previous verses niya na nandito dito si Apostle Paul, I know how to be abased and how to be above. Kabalo ko pinabuhi sa kapuliton. Kabalo ko pinabuhi sa kadagaya. Abundansya. Kabalo ko pinabuhi na naagin ka rock bottom. Wala yun. Makahimo kung gihapon sa tanan na butang pinaagin ng Kristo. Nga nagahatag na lang ang puso. Nga na makapadayon ka, it's not because of the resources, it's not because of your effort. Is God who strengthens us. Amen? And he grasya in Philippians 4:19, ready to get. But my God shall supply all your need according to His riches in glory by Christ. Ang atong Ginoo mag-supply sa tanan ng kinahanglan. Yes, na ay krisis. Magmahal ang palaliton. Kaya atong piso, atong kwarta, gamay na tayo value, pero di ang tayo suot. God is able to supply our need. And last verse, 2 Corinthians 3:5, begin. Not that we are sufficient in ourselves to claim anything that's coming from us, but our sufficiency is from atong sufficiency, ikan sufficiency. The sufficiency of God. Nagbuto ka sa ating mga kinahayang naman mga kasing-kasing mga kultura na doon na economic, doon na global economic crisis, nagkakahadlok, at tingalin mo doon na mga discouragement ng mga padagan, nagkakahuyak mo. Hindi mo minsabi ka rin kung doon nagtulog ka na ang Diyos sa Christianity na nasa panahon sa crisis sa pagkakas. We are to stop worrying about our daily needs, about the future. We need to start trusting you, trusting in your faithfulness and in your sufficiency in all situations of life. Dear Heavenly Father, find place in the heart of your people. Enable us by your grace. Paglayo ng Israel, paliwalang dito sa krisis mo. Kaya ang krisis niya is a school. Ang krisis is a lesson. Ang krisis is a test. Hindi ka na hindi mong bilisin niyo. Aron pa kami maghamang niya sa aming pagtuo, magiging sa aming pagpalaga. Kaya ikaw na sa piniling biyaan, piniling pasagay. Lord, pinangkin ng sabi, hatag po, kaligpon, hatag mo, tao. Our sufficiency is not in ourselves, dili sa aming pagkamang. Our sufficiency is from God. Thank you for this message. Blessings to the hearts of the people, even as we know God. To offer unto you, Lord, part of what you have blessed us, financially and materially, ang laki ninyo para sa suporta sa pagbubuhat ko, pagpakailaw sa mga ito. Ibalik ninyo, bilog-bilog, ang maayo. Mga kanaga, kanaan na payo ay yung mga kasikasan sa pagpaluyo, pagsuporta sa mga ang mga tayo sa offerings, mission offering ng gamitan ng mga glorified